Tinitingnan ni Speaker Martin Romualdez ang presyo ng mga gulay sa pagbisita sa farmers market sa Cubao, Quezon City kahapon. Sinabi ni Romualdez na nais ng Kamara na tiyakin na ang mga presyo ng Noche Buena items ay tataas ng hindi kinakailangan. Ang mga gulay, tulad ng sibuyas, bawang, kamatis at repolyo, ay dapat maabot ng Pilipino. Umapela kami sa mga retailer na sundin ang SRP, he added. Romualdez at House Deputy Majority Leader for Communications at ACT-CIS Party List Rep. Erwin Tulfo ay sorpresang bumisita sa Farmers Market sa Cubao para tingnan ang supply at presyo ng mga pagkain. Nangako rin si Tulfo na regular na magsasagawa ng price check ang Kamara sa mga pamilihan. Ipagpapatuloy natin ang todo digma laban sa mga profiteer na bumibiktima sa mga kaawa-awang mamimili. Aniya, samantala, kinumpirma ng mga grupo na unti-unting tumaas ang pakyawan presyo ng mga lokal na bigas habang papalapit na ang panahon ng anihan ng palay. Ito ang aalamin natin sa video na ito. Kung bago ka lang sa aking YouTube channel baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. Pakinggan naman natin ang komento ni Madam Maharlika. Si Romualdez, si Tambaluslos ay pumunta na naman sa farmers market sa Cubao kung saan ay nagpakitang gilas na parang, parang ginagalis ang pagmumukha. Di ba? Nagpakitang kasinungalingan na nag-check ng mga itlog, di ba? Yung itlog dun, malinggit na itlog kasing liit ng itlog niyang, itlog niyang vangag. Okay. Nakita na pala jetlog niya, ha, sabi ni Patricia Sakaki. Of course, darling. Hindi ko nakare-jetlog niya, excuse me, no? Kadiri yung jetlog niya. Di mo yung mukha niya, no? Mukhang, mukhang ahas na pawis. Mukhang ahas na pawis. Alright, let's talk about seriously yung tahayupan na ginagawa ni Romualdez at now sidekick niya si Erwin Tulfo. Si Erwin, tandaan ninyo, siya ay dating DSWD secretary na kung saan ay hindi siya na-confirm because of so many disqualification grounds. Okay? I think kasama yung citizenship niya and everything. So, pero somehow pinagtanggol pa natin siya kasi all we thought para sila sa bayan. So, nagpakitang gilas nga si Erwin noong nagbigay ng, cash money sa mga ayuda sa mga kabataan. Remember that? So, somehow natuwa tayo doon pero mismanagement yung nangyari. Nagkagulo yung mga hindi maayos, yung hindi organisado yung pamimigay ng ayuda doon sa mga estudyante. Okay, so anong ginagawa nila ngayon? Ano ba dapat ang trabaho? Okay, tinignan natin. Ipaalam natin sa mga kababayan natin kung ano ba dapat ang trabaho ng isang Speaker of the House. Alright, tignan natin itong trabaho. Pabasa natin sa inyo. Ang Speaker of the House, yung ginayupak na ito, dapat nandiyan siya sa House of the Devil. Actually, hindi House of the People. House of the Devils yan. Kung saan siya ay, sila ay gumagawa ng mga batas. Sila ay dapat tinututukan kung ano yung mga magagandang bill, magagandang batas nga na para sa mamamayan. Hindi para mga agaw ng trabaho. Alright? Pubkin to, tapos nasira pa siya sa tanim nakaw daw sa airport. Tanim nakaw, meron ba bago? Okay, let's talk about that later. Hindi ko pa alam. House of Taning. House of Taning, sabi ni Bagong Lipunan, you're here. So, pakita natin to sa inyo. Googleable naman ito, mga hitad. Ayan. Binasa natin to. Ayan basahin nyo nandiyan dyan. Mukhang mukhang ahas na Ayan, mukhang natatay yung mukha, di ba? Ang pangit. Anyway, ang trabaho niya, sabi dito, he decides over the session. Pag nagse-session sila, yung mga kasinungalingang session na may hawak na gavel, may mga ganyan-ganyan. Decides on all questions of order, subject to appeal by any member. Okay, kapwa niya mga devil members. Signs all acts, resolutions, yung mga tulad ng resolusyon na inihain nila to
welcome the ICC, 'di ba? Resolution na sirain si Duterte at si Sara, yung mga ganon trabaho ng Gina Yupak na ite. Hi, Solid Maharlikan ako. Hi, Diana Kindiagan. How are you, darling? So, ano pa? Memorials, writs, warrants, and subpoenas issued by or upon order of the House. Appoints, suspends, di ba, ng mga hearing katulad ng ginawa ni Tambaloslos nung sinuspende niya. Actually, it's not suspend. Totally canceled yung hearing sa smuggling na kung saan hindi nasangkot, kung saan pinangalanan yung kanilang business partner na si Michael Ma na inappoint ni Kuting na special envoy to China na isinikreto sa bayan ng mga buwaka ng inang mga reporter, mga mainstream medyang bayaran, hanggang ngayon hindi inuulat yan. Yan ang trabaho dapat ng Speaker of the House. Hindi kakancelin lang kung may dilubyo. Let's say, kunyari, di ba, pwede mong cancelin ng isang hearing kung may bumagsak na mga buhaya para lunukin kayong lahat dyan sa loob ng Congress. Yan pwede mong i-cancel kung may matitira pa sa inyo, di ba? Kapwa nyo buhaya, lulunukin kayo. So yung mga ganun, pero you canceled it because what? Dahil kasabwat ninyo, yan. Yan yung isa sa mga trabaho talaga dapat ni Romualdez. Okay, dismisses. Yun na nga, dinismiss niya o kinancel niya. Or disciplines House personnel. Diba? Didisiplanahin ang mga House personnel. O sino si mga House personnel dyan? O lahat sila dapat didisiplina nila yung mga sarili nila. Dapat niligwak na nila yung mga sarili nila. Dahil halos lahat dyan, masasabi ko, lahat kawatan. Nakikinabang, nag-i-enjoy sa pera ng bayan, ayaw ilabas ang kanilang audit report sa kanilang MOOE, ayaw ilabas kasi lahat sila halos, kung hindi ka kasama, exempted ka, magkakasabwat ang mga buwaka ng ina na ini-enjoy ang pera ng bayan. Pero ang ginagawa, ito pa, isa na lang, sabi dito, discipline, House personnel, and exercise administrative function. Okay? Administrative function. Ano in-exercise ni Tambaloslos ngayon at nitong ni Erwin Tulfo? Okay, ikaw Mr. Tulfo, sama o natuwa ako sa iyo noon, we're friends. 'Di ba? Nag-comment pa yan si Dudong sa akin noon, 'di ba? Nung time na hindi pa ako nagsasalita sa kabudulan, sa kahayupan ng mga Marcos na 'to. Hindi naman ako kiss ass. Kasi hindi naman ako mamamatay kung hindi ako magkikiss ass. Makakalamon ako ng 3 times a day, 6 times a day pa nang hindi ako magnanakaw sa kaban ng bayan. Ngayon, mga kababayan, ito na ngayon. Ano ang ginagawa nito ni Romualdez, ni Tambaloslos? 'Di ba? Nakita na ninyo yan na inaagawan niya, okay, ng eksena ang DTI secretary na si Pascual. So, ano ba dapat ang ginagawa ng DTI Secretary? Minomonitor ang mga basag na itlog na dapat hindi binibenta ng mga ng mga nasa palengke. Dapat yung mga basag na itlog, katulad ni Tambaloslos, hindi lang basag ang itlog, kundi basag ang pula ng mga jutak nila kasi vangag na. Alright? Ngayon, anong ginagawa ng DTI? Diba? Etchapuera. Trabaho ba, tanungin ko nga kayo mga kababayan, trabaho ba ni Romualdez at ni Erwin Tulfo na I think he is the deputy, majority deputy leader, okay? Excuse mo, si Erwin, Mr. Tulfo, 'di ba? Naaliw-aliw naman ako sa iyo nung mga unang panahon, 'di ba? Kasi Duterte, pero ngayon, 'di ba nakikita mo na Mr. Erwin Tulfo, yung ginagawa ng Speaker of the House na pangangamkam na mga peking kapiki-piki ang raid dito sa mga warehouses, 'di ba? Pumunta kayo sa Bulacan, na pinalabas ninyo na kunyari hindi may mga smuggled or walang mga permit yung mga doon, yung mga warehouses, pero ang totoo, meron, 'di ba? Meron sila. Niloko nyo yung taong bayan. And now, ang ginagawa nyo sa farmer's market, maliban sa nag-message sa akin na kababayan natin na taga farmer's market na nakaka-apekto kayo, buwaka ng ina ninyong lahat.
Nagdadala kayo ng mga hinayupak na mga palamunin, na mga bodyguard, entourage ninyo, lahat. Buti sana, kung pumunta kayo, bigyan nyo ng pera yung mga lahat na sa palengke, na binaboy nyo yung buhay nila, dahil dyan sa mga price ceiling ni Kuting, doon sa bigas. Trabaho nyo ba yan? Dalawa kayong basag ang pula? Maliban sa maliliit ang itlog nyo, kasi laki ng munggo. Diba? Oh. Trabaho nyo ba yan? DTI ang may trabaho niyan to ensure the prices, the standard of the commodities. Diba? Hindi nyo trabaho yan, mga kubuha ka ng ina mo. Nyo. Ginagago nyo, Pilipino. Kung ganun pala, na gusto nyo magpasikat dyan sa mga palengke, mga jutang genimes kayo, bakit hindi pa kayo mag-resign? At sabihin mo kay Kuting, hindi ka na nga mako-confirm. Okay, hindi ka na mako-confirm, Mr. Tulfo, kasi hindi ka na na-confirm, di ba? So, no mo, I mean, hopeless case. Pero ikaw, Romualdez, maliban sa mga panggagancho ninyo, diyan sa mga illegal na pogo, okay, bribery, di ba? Sa mga casino like the Okada, kinukuha mo lahat ng trabaho, sabi mo na lang kay Kuting, bakit hindi ka na lang mag-resign? At palitan mo na si Pascual. Total, si Kuting naman, si Lisa Smugs naman, ang may hawak, okay, ng desisyon kung bakit nagkakaletse-letse ang bayan natin. Gusto mo palang pumunta sa palengke, gusto mong talbogan si Marojas, si Mr. Palengke, gusto mo magbuhat-buhat ng sibuyas, magbiga-biga, maghawak-hawak ng mga itlog, mga ganyan, mga kajotahan, baka ng genemes. O, trabaho mo pa yan, tambaluslos. And aside from that, trabaho mo ba ang magbigay ng mga bigas na smuggled? Okay, nalala niyo yung 2 barko na ni-raid nila? Nalala niyo yung expose natin sa inyo? Okay? Na ginansyo nila yung mga smuggled rice. Tapos what? Nakikonsyabahan din sila doon. O, trabaho niyo ba yan? O, palitan mo si Rexlon Gatchalian na isa pang hunghang, nakawatan. Kasabwat din ang pinsan mong si Pinky Romualdez. May nakarating sa akin sa Davao del Norte. Okay? I forgot the name of the governor, pero i-ano ko sa inyo, actually 4:40 na, nagtrabaho ang lola nyo today. Pag ganito ako magtrabaho, dapat social. Ganyan, ganon. Anyway, sa Davao del Norte, napag-alaman natin na yung ayuda ng DSWD na supposedly 5,000 pesos, anyone here, taga Davao del Norte, mga palangga, instead na 5,000 piso yung kanilang ayuda na ibibigay dun sa mga mga beneficiaries, mga palangga, 1,000 lang ang nakakaabot doon sa mga tao. Binubulsa nila ang 90% from the DSWD Davao del Norte. Ganun po kahayop ang gobyerno ninyo. At kung hindi pa kayo maniniwala na hegemonyo itong dalawa, si Tulfo, si Erwin, at saka, you know what, Erwin? Diba? Wala na kayong kredibilidad. Hopeless case ka na rin. The fact na nasa likod ka lagi, na parang kang, ganun ka lagi kay Martin na kasing laki ng munggo ang itlog, ganyan lang. Okay? Diba? Ano ginagawa niyo sa palengke? Tanginan niyo. Hindi nyo trabaho yan. Nasa Congress kayo dapat. Bakit kayo nandoon? Sumusweldo kayo sa Kongreso at the same time nang-aagaw kayo ng trabaho? Ano ang masasabi mo, kababayan, sa usaping ito? Kung meron kang reaction sa video na ito, i-komento ang iyong pananaw at opinyon sa usaping ito. God bless Philippines. Salamat po.